Hello collective, wait lang, gulo ng camera ko. Love reading tayo. Timeless to, kahit kailan dumating sa inyo. Ano man ang zodiac sign ninyo, ano man ang gender ninyo, basta nakaka-relate kayo, basta applicable sa situation nyo, kunin lang anong nagre-resonate. Okay? At kung bago kayo, syempre don't forget to subscribe, follow, pa-leave na lang ng like, ng heart, ng comment, pa-share. Comment nyo taga saan kayo, saan kayo nagpa-follow or nagsusubscribe, matagal na ba kayo sa akin or hindi. At kung nakaka-relate man kayo, comment nyo dyan. Thank you dun sa mga generous at mababait na nag-avail ng membership, subscription, mga nagpapadala ng stars. Kung gusto nyo ng exclusive perks, services ko, ay mag-avail kayo ng subscription sa aking official FB page. Meta verified, yung purple tin na may check. Pag walang check, hindi ako yun. Tinar ka na, ako rin yun. Meta verified, may check. So, sa bottom ng deck mo, you have the 7 of Wands. Nahihirapan na ba? Susuko na ba? Nag-aalangan ba? Itutuloy ba to? Ilalaban ba to or hindi? Pwedeng merong agaw-agaw ang isip. Pabago-bago ng isip or feelings or nagkakaroon na ng hesitation. Kung worth it ba to? Dapat pa ba or hindi na? May mga bagay dito na maaaring ikagulat mo, ika-shock mo, ika-surprise mo with the Tower. Maaaring merong mga ma-reveal, may expose with the Tower. Naghahanap ng attention, naghahanap ng validation with the 6 of Wands. Ikaw ba yan? By the way, kung ano lang yung mga napipick up ko sa cards na energy, yun lang yung sasabihin ko sa inyo. Pwede ngang napipick up ng baraha yung energy mo, pwedeng energy ng person mo, kunin nyo lang ano yung applicable or nagre-relate sa inyo. Interesado, may nararamdaman, attracted, or pwedeng a person na very attractive para sa'yo, or pwedeng attracted siya sa'yo, sexy ka para sa kanya. Kaya lang merong mga bagay dito na parang nakatenga, nag-o-observe, naghihintay. Pwedeng may mga situations dito na gustuhin man, hindi naman pwede. Gustuhin man, pero walang magawa. Gustuhin man, parang hihintayin na lang, mag-o-observe na lang, ganyan-ganyan. Kasi nga walang magawa during this time Parang may mga bagay na put on hold, nakabitin, or may mga waiting something. Naghihintay ka ba? Hinihintay mo ba siya or siya yung naghihintay sa'yo? Walang magawa but to wait. Alam mo yun? Or pwedeng meron dito sa inyo na kailangan may mga bagay dito na i-let go or i-sacrifice for the sake of this connection. Nandun yung feeling na gustong ituloy, nandun yung feeling na may gustong gawin, nandun yung feeling na gustong i-pursue, nandun yung feeling na gustong puntahan, alam mo yon. Kaya lang parang may some kind of delay or merong some kind of, sabi ko nga parang nakaput on hold, walang magawa about the situation. Date. This person is interested enough.
you could meet a person. Kung wala ka pang person or kung meron ka mang person, nandoon yung possibility na meron kang mamimit na person. Merong person na magiging interesado na sa'yo. Itong person na to, pwedeng magiging curious siya, interesado siya sa'yo, gusto kanyang i-date, ilabas, gusto kanyang kitain, i-meet, no? Or vice versa, or pareho kayo sa isa't isa, pwedeng ganon. Pwedeng may Pisces, pero it could be any sign. Basta babanggitin ko na lang ano yung mga sign na lumalabas. Pero kahit na ano pang zodiac sa inyo, basta tumutugma sa inyo yung mga energies dito. Pwedeng may Scorpio, pwedeng may Pisces or fire. Itong person na to, pwedeng dati mo na tong kakilala or nagkaroon na kayo ng encounter before from the past. Pwedeng past person na maaaring mag-express or dumating or parang mag-express ng interest sa'yo. Kasi itong person na to, pwedeng ino-observe ka na niya for quite some time. Kasi nga pwedeng nakilala mo na siya noon eh. Or nakaharap mo na, nakahalubilo mo na before. Or pwedeng ito yung person na nagkaroon na kayo ng past connection, hindi ko alam. Oo. Pwedeng may mga memories to eh. Parang nag-leave ka ng impression dito sa person na to. Parang may mga bagay na interesado siya sa'yo noon pa. May mga bagay na hindi niya makalimutan about you. Yun. Sabi ko nga parang nag-iwan ka ng memory or ng impression dito sa person na ito. Sabi dito pwedeng twin flame connection daw kayo. Pwedeng bagay kayo. Alam mo yun? Or pareho kayo sigurong attractive. Hindi ko alam eh. May something about twin flame energy. Pwedeng pwedeng may potential kayo. Pwedeng ganun. Pwedeng may potential kayo or pwedeng bagay kayo nitong person na to. Kaya lang kasi may mga other person involved dito sa connection na to. Maaring sa side mo, sa side niya, pwedeng may iba rin siyang kakonect or sa'yo, pwedeng meron ka ring ibang kakonect. Kaya siguro, parang alanganin. Kaya nga may mga bagay dito na kahit gustuin ninyo, pwedeng hindi magawa kasi pwedeng pareho na kayong taken or meron kayong mga kanya-kanyang kakonect, no? Pwede kasing magkaroon ng something sa inyo eh. Merong mamumuo or namumuo dito na maaaring may mangyari sa inyo, may magsimula sa inyong dalawa na connection or something. Kasi pwedeng may mangyari talaga like one night stand. Alam mo yun? Andun yung tendency or possibility. I think kailangan mo munang kilalanin tong person na to. It will take time. Or itong connection ninyo para bago mag-develop, this will take time. Pwedeng this is a new cycle din si clock eh. Pwedeng ang indication yan. Yun na nga, pwedeng magkaroon ka ng new chapter sa love life mo with this person. Pwedeng magkaroon kayo ng connection. Pwedeng mag-start ng bagong cycle sa love life mo. Pero may mga bagay dito na will take time or may waiting period or baka matagal na siyang naghintay, matagal mo na ba siyang hinintay, hindi ko alam. Or may mga bagay na bago nyo magawa yung mga gusto nyo gawin sa isa't isa dito sa connection ninyo eh, kailangan nyo bang mag-wait? Kasi parang may nafe-feel talaga akong timing eh. Timing at saka waiting period. May energy na parang kahit gustuin ninyo, hindi nyo pa magagawa sa ngayon. Or hindi niya pa magawa. Vice versa. So, what's next? Ano yung mga possibilities next na pwedeng mangyari sa inyo na itong person mo? Pero nakikita ko, this person is also attracted to you physically. No? Nandun yung attraction, nandun yung spark, magnetism sa inyong dalawa. Nandun yung parang
parang fated kayo. Kasi nga, pwedeng twin flame connection mo ito. Nandun yung urge, nandun yung kagustuhan na magtagpo kayo, magkita, mag-date. Alam mo yun? Nandun yung encounter na maaari kayo talagang mag-connect emotionally and physically nitong person na ito. So, what's next? Next, ano yung possibility dito sa inyong dalawa? Please don't forget to subscribe sa aking channel. Don't forget to follow my page. Pa-leave na lang ng like, heart, comment dyan, pa-share na rin. Kung pwede sana, huwag nyo skip yung mga ads kasi dun po kumikita yung mga content creator na kagaya ko. Pwede nyo rin akong suportahan sa pag-join na membership, pag-avail ng subscription, pagpapadala ng stars or super thanks. Kung gusto nyo maka-avail ng services ko, exclusive perks, mag-avail kayo ng subscription sa FB page ko. Kayo po ang mag-PM, hindi po ako mag-add friend or mag-PM. So ano yung possibility sa inyo nitong person na ito? So as much as possible, ang hirap talaga kasi parang merong energy dito na kailangan mo ng may bitiwan. May energy dito na kailangan mo na may i-break. Bago kayo maging legal, bago kayo, alam mo yun, bago nyo magawa yung gusto nyo sa isa't isa. Hindi siya ganun ka-easy kasi meron kayong dapat talikuran or iwanan muna bago kayo maging magkasama or magawa yung mga gusto nyong gawin, maging legal or free. Pero nakikita ko dito may pagkalas, may pagbitiw na maaaring mangyayari sa mga susunod. May pagle-let go Meron din ditong parang makakaalis na sa isang, hindi ko alam kung breakup ito or pag-alis sa previous commitment. Third party? Meron kasing third party na involved, pwedeng sa side mo, sa side niya. So, parang kailangan mo nang maging malaya. O, paano kung married na pala? So, kailangan mo ng annulment, divorce, ganyan-ganyan, or formal na hiwalayan bago kayo maging legal. Kasi meron pang mga unfinished business maaaring sa side mo, sa side niya, or sa parehong side ninyo. Pero kasi pwede rin itong past person mo sabi ko nga, na maaaring nagkaroon na kayo ng pwedeng naging magkakilala na kayo before or nagkaroon na kayo ng connection before. Ang nakikita ko lang dito ay napakahirap. Napakahirap bago, alam mo yun, ito yung kind ng connection na may mga bagay na dapat i-sacrifice, i-give up para lang piliin or maisakatuparan yung union ninyo. So, yun nga, nakikita ko rito, hindi kayo magiging kayo talaga or hindi kayo magiging magkasama, legal, kasi nga, merong timing at work. Kasi pwedeng pareho kayong taken sa ngayon. So, hintayin nyo muna talaga yung period na pareho muna kayong maging bakante or free or legal bago kayo maging legal netong person na to. Yun lang, yung lots of sacrifices, lots of patience and time pa yung gugugulin dito sa connection na to. Yun kung talagang hindi kayo magsasawa, mapagod na i-pursue ang isa't isa. Kasi nakikita ko yung tendency na baka pag nahirapan na, andun yung tendency na mawawalan na ng gana, bumigay na, mag-give up na sa connection ninyo Pero nakakakita rin kasi ako ng ibang energy dito na maaaring ma-free. So, yun nga, nakikita ko baka yung isa dito sa inyo or may i-break pa kayo para lang piliin itong person na to. So, napakahirap ng process. Yun lang yung nakikita ko.
Okay, so yan yung mga na-pick up ko dito sa love reading. Love you all, babush.